Pero ang sabi mo ng pag-aaral ng missiology, something must fill the gap between Christ's first coming and Christ's second coming. Ang sa palagay nyo, ang magpupuno sa pagitan ng dalawang comings. Mga kapatid, tandaan ko nyo mabuti ito bago ako tapos. Ha? Ang oras po'y kakaunti na, sabi sa atin. Dahil po dito, ito po yun. Yan. Para po mapadali itong second coming, something must fill the gap, at yung gap para mapadali ang coming ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon na yan ang pangaral. Tama ba yun? Kasi ang sabi ng Matthew 24:14, ano lang? Malibang maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapan, ang sabi doon, saka darating ang wakas. Okay, dahil po dyan, well, illustration, bago po tayo magtapos. Christ first coming, then, sabi sa atin, Christ second coming, word evangelization, ang mapibuild the gap. Gusto ko ito ating pansin bago tayo magtapos. Yan. May command. Anong sabi ng Matthew 28? 19:20? Alam natin ano? Hindi na kailangan basahin ano? Hindi na. Okay, maliwanag yan. Next. Meron po tayong command. Ay ang sabi, para mapadali, ipapangaral, kaya yun ang ating motivation. And the gospel of what? Will be preached unto all the world, and then the end will come. What yung motivation? Tuwan-tuwa po tayo magdiwang ng church anniversary, ano? At wala masama doon. Nung parang 3 months ago, na-invite nga ako doon sa isang anniversary ng church, doon sa isang bahagi ng Manila. Ang kailang pagdiriwang ay 100th on the anniversary. Akala mo? Sabi ko mga kapatid, isang taon na, ay nato pa rin tayo. Lalo kang masama, ano? Kasi ang ating nagdiriwa yung kagandahan loob ng Diyos, ano mga kapatid, tama naman ano? Kaya lang mga kapatid, huwag na po natin patagalin. Wala ng 200 founding anniversary ng church. Sapagkat ano, nangaral tayo, gusto nating padaliin ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya meron niyang command, may motivation, may method. Ano ang method? Christ's method alone will bring success. He mingled with men as one who desired their good. He showed sympathy with them. Kanyang minit ang pangangailangan ng tao at sinabing, sumunod ka sa akin. Christ's method. Ay ginagawa niyo yan? Meron nga kayong ACS, meron nga kayong community services, meron kayong mga health lecture, meron kayong family lecture, di ba? Ginagawa natin yan. Hindi ko alam kung ginagawa natin. Sorry. Yan. At anong ating message? May message tayo. Mahirap naman kayo mangangaral, di wala kayong mensahe. Kung mahirap kayong mangaral ng gano'n, saan ka nakakita ng mangangaral, wala ka namang iaaral. Kung mahirap yung gano'n, o di meron tayong message. Hindi lang yan, mga kapatid. Yan. Okay. Meron din tayong power. Anong power natin? Huwag yung sabihin wala tayong power. Ano pang kulang? Dahil po dito may utos ang Diyos. May motivation. May paraan. May method. May mensahe. May kapangyarihan sapagkat ang sabi, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating ng Holy Spirit. Ay, anong kulang? Anong kulang? Pakikilig po. Instrument. Ang tanong, sino instrument? Ang instrument ay tayo, mga minamahal. Kung hindi tayo mag-a-act of faith, kasama sa act of faith ay ang pagsalig, pagsangkot sa evangelism. Harvest 2025. Mga kapatid, tayo ang kasangkapan.
At bilang kasangkapan, tanggapin po natin na tayo inutusan ng Diyos, hindi yung unggoy. Tayo po ay may motivation sapagkat pagod na tayo sa lupang ito. Gusto na po natin pumunta sa langit. Binigyan tayo ng paraan. Hindi tayo pwedeng sabihin, hindi ko pwedeng gawin yan. Kahit pahanalangin, pakikisama, ay kaya natin gawin. Ano ho? At pagkatapos, may mensahe tayo na ibang klase na mensahe na natatangi. At pagkatapos, may kapangyarihan. Isang story bago tayo magtapos, mga kapatid. By the way, sabi ng Panginoon, si Isaiah po yan, "Then I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us?" Sabi ng Diyos. Ano pong sagot niya, Isaiah? Ang sagot niya, "Here am I, send me." Kaya ba natin sabihin sama-sama ngayon? 1, 2, 3. Here am I, send me. Dahil po dito, bago tayo magtapos, isang story. Meron pong isang shattered village, sabi ng isang devotional natin, few years ago. Hindi ko matanggalin sakto panahon. Meron pong isang shattered village because of war. After po ng war, yung German village po ay tinanong ng US government. At ang sabi ng US government, kayo po sa village na ito, ano po ang inyong gustong gawin namin sa inyo? Magandang tanong ano? Ang expectation po ng American government ay hihiling yung village ng park equipments, rehabilitation ng mga building, pagpapagawa ng mga kalsada, livelihood, at marami pang ibang tulong. To their surprise, alam niyo po ang sagot ng mga opisyal sa kailang village. Wala po kaming ibang hiling. Ang hiling lang po namin sa inyo, so pusang hintang po lang na sabi nila na kanina. Sabi po ng American government, German village, ang amin lang pong hiling, sa amin pong city square ay nawasak ng digmaan ng aming pinakapaborito at pinapahalagahan na statue o estatwa. Wala po kayong ibang gagawin kundi yung mga ngatipak ay inyong buuin. At pag nabuo na, kami po yung masaya na. So because of that special request, the American government sent artisans. And after some times, nabuo nila ang para sa kanila ay perfect statue. Nilagyan po ng tabing, at tinawag ang lahat ng tao sa village para po sa kanilang pasinaya o yung kanilang blessing. At pagkatapos po ay tinanggal ang curtain at nag-appear sa kanila ang malaking statue o statwa ng ating Panginoon. Nagpalakpakan ng mga tao. But suddenly, they noticed something sa statwa. Anong kulang? Putol ang kamay. At ang mga tao'y nalungkot. At pagkatapos po ay merong isang tao na biglang lumabas at meron siyang malaking placard. Ito po ang nakasulat. Maikli. "I had no hands. Will you please lend me yours?" Sabi po ng tanong, "Whom shall I send?" And Isaiah responded saying, "Here am I, send me." Mga kapatid, God can do anything that He wants. He can do miracles, thousands and even millions of miracles for the people out there to be converted. Tama? Pero mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ang Kanyang maging kamay. Walang magusto ang Panginoong dumalaw sa kapitbahay mo, kundi ikaw. Ang unang nais ng Diyos na umabot doon sa kasama mo sa trabaho ay ikaw. Ang unang nais ng Diyos na makipagpintuhan doon sa mga marites, doon sa inyong kalye, ay ikaw. At ang chismis na pag-uusapan ay ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi ang buhay ng ilang tao, hindi buhay ng Kristo. At hayaan naman ninyong pag-usapan ng kapitbahay nyo, ang buhay nyo, at sabihin,
napakabait ng aking mga kapitbahay. At pag ganyan lahat ng kapitbahay ko, ay gusto ko nang magsabalista. Hindi yung sasabihin na itong mga tinamaan ng magagaling na ay huwag ko mong mangyahalin ng minamahal. So gusto kong sabihin, tayo ang kanyang mga kamay. Kakaunti na ang panahon. As an act of faith, sama-sama po natin magkatin ang gawain ng Diyos. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.